Welcome to GK Diaries. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa muli ninyong pagsama sa atin. Itago nyo na lang ako sa pangalang Judith, 23 years old. Hindi ako honor student. Hindi ako pinakamatalino. Hindi ako pinakaresponsable. Ang totoo, sa aming tatlo, ako ang laging inaakay. Pero ang ate ko, si Ate Mabel, siya ang sandalan ng lahat. Simula high school pa lang ako, siya na ang kumayod sa Dubai. 37 years old na siya ngayon. Sa una, 3 months contract, tapos 6 months, hanggang sa naging taon-taon na. Hindi naman niya ginustong umalis, pero yun ang kapalaran niya. Ang kapalarang naging dahilan kung bakit nakapag-aral kami. Kung bakit hindi na kami nangungutang sa kapitbahay kapag enrollment. Kung may isang tao na kahit kailan hindi ko inaasahang masasaktan o matratraidor, siya yun, ang ate ko. Ang taong mas naging magulang pa sa akin kaysa sa sarili naming magulang. Sa bahay, halos araw-araw may tawag si ate. Video call habang nasa tindahan si mama. Habang nagkakape si papa sa may terrace. Habang nag-aayos ako ng mga paninda sa malit naming stall. Judith, anong plano mo after neto? Gusto mo bang ituloy yung business admin mo? Tanong niya minsan. Hindi ko talaga alam. Pero dahil siya ang nagtatanong, lagi kong sinasabi ang tingin kong gusto niyang marinig. Oo ate, balak ko po. Basta, kaya niyo pa po akong suportahan. At ngingiti siya. Yung ngiti na parang may puhunan ng pagod at pag-asa. Ganoon kami kadikit. Ganoon ko siya kamahal. Kaya hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagyong papalapit. Kung may isa pang bahagi ng buhay naming pamilyar na pamilyar sa akin, yun ay ang pagdating ni Edwin. Ang boyfriend niya. At ngayon ay fiancé na. Seaman si Edwin. Malayo ang biyahe. Minsan 6 na buwan. Minsan 9. Pero tuwing uuwi siya, halos magfiesta sa bahay. Hindi dahil mayaman siya, kundi dahil mabait siya. Yung tipo ng lalaking kapag tinawag ni mama ng anak, sasagot ng, "Opo ma." Parang tunay na anak talaga siya dito. Yung kapag sinasabihan siya ni papa ng, "Edwin, hati tayo mag-ayos ng bubong," ay kakayod ng hindi nagre-reklamo. Kaya kung tutuusin, complete package siya para kay Ate Mabel. At ako, sa totoo lang, wala akong tingin sa kanya noon, maliban sa future brother-in-law. Araw yun ng linggo, tanghali. Kasalukuyang nagbabantay si mama sa kahero ng tindahan. Si papa naman, nag-aayos ng lumang electric fan. Ako, ang nag-aayos ng mga papel ko para sa upcoming enrollment. Biglang nag-message si ate. Pauwi na si Edwin next week. Paki-clean na lang yung guest room ha. At yun, ang naging simula ng pagbibilang ko. Hindi pa man dumarating si Edwin, ramdam ko na yung excitement sa bahay. Si mama. Ay naku, magluluto ako ng menudo. Paborito ni Edwin yun. Si papa. Pag dumating yun, ipapagawa ko yung nakabuka na kahoy sa likod. Ako ang tagalinis ng kwarto. Taga-prepare ng beddings. Taga-ayos ng maliit na cabinet para sa gamit niyang dadalhin. Yung kuya ko, wala na dito sa bahay
dahil may sarili na siyang pamilya. Hindi ko alam kung bakit, pero habang pinapatag ko yung kumot, parang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Hindi pa masakit, parang hindi pa malinaw, parang preview ng problemang hindi ko alam na paparating. That time, hindi ko pa alam kung bakit. Hindi ko pa alam kung anong ibig sabihin noon. Pero ngayon alam ko na. Simula pa lang pala yun ng pagkalunod ko. Habang lumalapit ang araw ng pagdating ni Edwin, lalong sumisikip ang pakiramdam ko. Hindi ko maipaliwanag. Hindi excitement. Hindi kaba. Pero parang may tinutulak akong lihim na hindi ko pa alam. At noong araw na dumating siya sa bahay, tumigil ang oras. Si Mama ang unang tumili. Si Papa tumayo agad. At nagmano si Edwin sa kanya. Ako, nasa pintuan lang. Parang estatwa. Uy, Judith. Bati niya. Pareho pa rin ang boses. Magaan, malumanay, pamilyar. At doon ko naintindihan kung ano yung pakiramdam na yon. Hindi siya pagtingin, hindi siya kilig, hindi siya crush, kundi guilt. Guilt na wala pa dapat. Guilt na hindi ko naman maintindihan. Guilt na para bang may mangyayaring hindi ko may iwasan. At hindi ko alam noon. Pero ako pala yun. Ako, ang guguho. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan yung mismong sandaling pumasok si Edwin sa bahay namin. Hindi siya artista. Hindi siya perpekto. Pero may presensya siyang parang automatic na nagpapagaan ng paligid. Nakasando lang siya at may dalang maliit na backpack. Medyo umitim siya. Uy, Judith. Parang walang lumipas na buwan. Para pa rin kaming magkapatid sa turing niya. Napangiti ako. Pero hindi ko maramdaman yung ngiti. Hi, Kuya Edwin. Ang aga ng uwi mo ngayon ah. Aba, excited eh. Sagot niya. Sabay kindat. Nawala sa mali siya. Malapit na kasal namin ng ate mo. Mission accomplished na ako sa kontrata ko. Pagkasabi niya noon, tumawa si Mama. Si Papa naman, binatukan pa siya ng pabiro. At ako, nakatayo lang. Parang pinapanood ko lang ang eksena na hindi ko alam. Magiging sentro pala ng pagkasira ko. Nang gabing yun, may handaan sa bahay. Hindi malaking celebration. Yung tipikal lang na merong pansit, pritong manok, tsaka isang bandehadong lumpia na gawa ni Mama. Buti nga, hindi nagpaluto ng lechon. Baka iyon pa ang magpapabagsak sa budget namin. Ang daming dumaan na kamag-anak at kapitbahay para bumati kay Edwin. Uy, iho, nandito ka na pala. Ano, kailan ang kasal? Kamusta biyahe sa barko? Paulit-ulit, walang sawa. Ako naman, nasa gilid lang. Hawak ang pitcher ng juice. Umiikot para mag-refill ng baso. Judith, halika dito. Umupo ka muna. Tawag ng pinsan kong si Jessa. Dami mo nang nagagawa dyan. Parang taga-cater ka. Ngumiti ako. Hayaan mo na. Baka masira pa to kung kayo magbuhat. Doon sila nagtawanan. Si Edwin, tahimik na nakikinig sa mga kwento. Paminsan-minsan, sumisilip sa cellphone niya. Siguro, tinitignan ang mga chat nila ni Ate Mabel. At iyon,
Ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko talaga masakyan kung paano nagbabago ang pakiramdam ko. Hindi ko naiisip si Edwin bilang lalaki. Naiisip ko siya bilang lalaking mahal ng ate ko. At sapat na yon para ilayo ko ang sarili ko. Pero kahit gaano ako kalayo, kahit gaano ako kaingat, may mga bagay na hindi mo mapipigil. Tara, mag-video call tayo kay Ate Mabel. Sigaw ng pinsan ko. Binuksan agad nila ang phone sa gitna ng mesa. Lumabas ang mukha ni ate. Pagod, naka-uniform pa. Mukhang kagagaling lang sa shift. Natawa siya. Aba, ang aga nyo namang nag-inuman. Hindi pa ako nakaka-breakfast dito. Nagtawanan kami. Siningit ko pa. Ate, ako walang ininom ha. Juice lang. Good girl, sabi niya, sabay ngiti. Tapos tumingin siya kay Edwin. Love, nakaayos ka kaagad ah. Oo love, dito na kasi ako dumiretso. Sagot niya. Sarap ng luto ni mama. Grabe. Miss na kita, sabi ni ate. Mahinahon pero puno ng lambing. Miss na din kita. Di bale, malapit na tayong ikasal. Sagot ni Edwin. Natahimik ako. Hindi ko alam kung bakit may humapdi sa dibdib ko. Kahit wala naman dapat masaktan. Pero baka pagod lang ako. Baka naiinggit lang ako sa level ng pagmamahalan nila. Baka hinahanap ko rin yung ganong klaseng pagmamahal. Yung may plano, may direksyon, may malinaw na bukas. Hindi ko alam. Pero pinutol ko ang sarili kong iniisip. Hindi dapat. Siya ay kay ate. Hindi ko dapat iniisip ang kahit ano pa. Hoy, Judith! Sigaw ni Jessa. Maganda tong kanta. Halika, sayaw tayo. Natawa akong umiling. Ayoko, nakakahiya. Ano ka ba? Tara na, minsan ka lang sumayaw eh. Sa uli, napasayaw din ako. Kahit papasimpleng tawa lang at konting galaw. Naririnig ko sila mama sa gilid. Pinapanood kaming magpipinsan. May video pa silang ginagawa. Tipikal na Pinoy family vibes. Pero sa isang iglap, nang lumingon ako sa direksyon ni Edwin, nakatingin siya sa amin. Hindi yung tinging may mali siya. Hindi rin yung tinging may gusto. Parang may iniisip siya. Parang may bigat sa mata niya. Nang makita niyang tumingin ako pabalik, ngumiti siya. Yung simpleng ngiti. Yung tipong ang sayang tignan ng pamilya niyo. Bumalik ako sa sayaw. Pero hindi na mawala sa isip ko ang isang tanong. Bakit parang may lungkot sa ngiti niya? Pagkatapos ng higit isang oras, naghiwa-hiwalay na ang mga pinsan ko. Naiwan na lang sina mama, papa, at Edwin sa sala. Ako, nagliligpit ng mga bote at pinagkainan. Narinig ko si mama. Edwin, matulog ka na sa guest room ha. May 2 una na doon. Opo, ma. Salamat po. Habang sinusuksok ko ang mga bote sa lalagyanan, naramdaman kong lumapit si Edwin. Judith, sabi niya. Nagulat ako ng konti. Oh, kuya. Salamat ha.
Alam kong ikaw ang nag-ayos sa kwarto ko. Ngumiti siya. Ang tiyaga mo talaga. Okay lang yun, kuya. Normal lang naman yun. Sagot ko. Tsaka, parte na yun ng routine. Kahit na. Maraming salamat. Simpleng usapan lang. Walang mali siya. Walang kakaiba. Pero baka sa boses niya, napagod siya. Parang may mabigat sa loob. Kahit si mama napansin. Edwin, anak. Okay ka lang ba? Mukhang namumutla ka oh. Ayos lang po ma. Siguro pagod lang sa biyahe. Tsaka, medyo napainom. At sa tingin ko, totoo yun. Pagod siya. Lulong sa trabaho. Lulong sa responsibilidad. At siguro, may mga bagay siyang hindi sinasabi kay Ate Mabel. Pero hindi ko pa yun naiisip ng malalim. Kasi para sa akin, noong gabing yun, isa lang siyang taong pagod. At ako, isa lang akong taong nag-aasikaso. Walang mali, walang kulang, walang delikado. Hindi ko alam na yun na pala ang huling gabing magiging normal ang lahat. Dahil sa susunod na kabanata, doon magsisimula ang pagbagsak ng mundo ko. Hindi naman dapat mangyari ang kahit ano sa gabing yun. Walang indikasyon, walang tensyon, walang pahiwatig. Pero tulad ng ibang trahedya, hindi sila dumarating ng may warning. Nagsisimula sila sa mga simple at ordinaryong sandali. Hating gabi na, tahimik ang bahay. Si mama at papa, nasa kwarto na, parehong pagod. Ako, inaayos ko pa rin ang kusina. Hugasan dito, punas doon, sa lansan ng plato. May pagkausi kasi ako kapag may bisita. Lalo na si Edwin na halos kapamilya na namin. Pagtingin ko sa orasan, 1:47 AM na. Napatigil ako. Inabot na pala ako ng madaling araw. Hindi ko napansin ang orasan na madaling araw na pala. Huminga ako ng malalim. Kapagod. Last na to. Tapos matutulog na rin ako. Pero bago ko mailagay ang ilang bote sa kahon, may narinig akong mahina. Parang kumalabog. Mula sa guest room. Agad akong tumayo. Mabilis ang kabog ng dibdib ko. Hindi dahil sa kaba na may masama, kundi dahil baka may natapon. O kaya, baka nahimatay si Edwin. Baka may emergency. Dumiretso ako sa pinto ng guest room. Kuya, gising ka pa ba? Walang sagot. Pero narinig kong parang may gumagalaw. Binuksan ko ang pinto ng marahan. At bumungad sa akin si Edwin. Nakaupo sa sahig. Nakasandal sa kama. Namumutla. Pawis na pawis. At halatang hilo. Para siyang hindi makahinga ng maayos. Kuya! Lumapit ako agad. Anong nangyari? Nahihilo ka ba? Masakit ba ang ulo mo? Ayos ka lang ba? Hindi siya makaubuo ng salita. Halatang dehydrated at lasing na lasing pa rin. Hawak niya ang sentido niya. Sabay bulong. Nahihilo ako. Nanginginig ang kamay niya. Napatayo ako at kinuha ang bote ng tubig. Eto kuya, uminom ka muna ng tubig. Ibinaba ko ang isang kamay ko sa likod niya para suportahan siya. Pagkainom niya ng tubig,
Sumandal ulit siya sa akin. Mas malapit ngayon. Judith. Mahina pero malinaw. Tumingala siya. Mata sa mata. At doon ko nakita ang hindi ko dapat nakita. Hindi ko alam kung anong sumagi sa isip ko noon. Hindi ko alam kung bakit hindi ako agad lumayo. Siguro, kasi nakita ko siyang mahina. Kasi hindi ko siya nakitang ganoon kailanman. Kasi kahit na hindi ako dapat, may parte ng konsensya ko na gustong alagaan siya ng sandaling iyon. Judith. Nilapit niya ang noo niya sa balikat ko. Hindi ko alam kung umiiyak ba siya o nalilito lang. Pasensya na. Ang bigat nitong lahat. Hindi ako nakagalaw. Anong mabigat, kuya? May problema ba kayo ni ate? Mahina kong tanong. Pero hindi niya sinagot. Hindi niya kaya. Dala siguro ng hilo niya. Wasak ang clarity niya. Matulog ka na muna, kuya. Sabi ko, halos pabulong. Baka pagod mo lang yan. Bukas okay ka na. Pero nang iangat niya ang mukha niya, nag-iba ang tingin. Hindi ako prepared. Hindi dapat. Hindi ko inisip. Tinawag niya ulit ang pangalan ko. Judith. At bago ko pa man maunawaan ang takbo ng sandaling iyon, hinawakan niya ang pisngi ko. Nagulat ako. Napasinghap. Tumingin ako sa kamay niya. Tapos sa mata niya. Kuya, malito. Mahina kong bulong. Pero hindi ako tumayo. Hindi ko siya itinulak. Nakatigil lang ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil nag-freeze ako. Para akong bata na hindi makagalaw. Para akong estatwang hindi makapagdesisyon. Tama ka. Bulong niya. Pero, ang hirap. Ang hirap, Judith. At doon nagsimula ang lahat. Ang pagtampi ng labi niya sa akin. Ang pag-alalay ko sa kanya. Hindi ko alam kung sino sa amin ang mas may kasalanan. Hindi ko rin alam kung gaano kalalim ang bangungot na binuksan namin. Ang malinaw lang, sa gabing iyon, may nangyaring hindi dapat. May pagkakamaling hindi na mabubura. May kasalanang hindi ko na kayang ipagtanggol kahit anong paliwanag. At sa bawat segundo ng nangyari, kahit wala akong intensyon, kahit hindi ko plinano, kahit gulo ang isip ko, alam kong kasalanan ko rin. Dahil hindi ako tumigil, hindi ako nagsalita, hindi ako lumayo. At iyon ang gabi na nag-ugat ang lahat ng sakit, lihim, at pagkawasak na haharapin ko. Hindi ako agad nakatulog matapos ang gabing iyon. Hindi ko alam kung dahil sa guilt o sa takot na baka magising si mama o si papa at makita akong palabas ng guest room. Pagpasok ko sa kwarto ko, agad akong napaupo sa sahig. Hindi dahil romantic yung nangyari, kundi dahil nasusuka ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko hinayaang mangyari yun. Kinabukasan, halos wala akong tulog. Pagbangon ko, narinig ko na agad yung ingay sa kusina. Si mama, basing nagluluto.
Si Papa, nakikinig ng radyo. At si Edwin, nakaupo sa mesa, nakayuko, hawak ang mainit na kape. Parang hindi kami nagkasala kagabi. Parang hindi niya sinabi yung mga salitang hindi ko alam kung dapat ko bang ulitin sa isip ko. Parang wala kaming ginawa. Umayos ako ng pagkakatayo. Huminga at kumuha ng lakas. "O anak, gising ka na pala," sabi ni Mama. "Pwede bang pakikuha yung sibuyas?" "Ma," naputol ko agad. Kasi ramdam kong nanginig yung boses ko. Tumingin sa akin si Edwin. Isang tingin. Mabilis. Halos 1 segundo lang. Pero sapat para manginig ang tuhod ko. Hindi siya ngumiti. Hindi rin umiwas. Parang nagbabantay o nagbabasa kung ano ang gagawin ko. Nilingon niya agad ang tasa niya. Sumulyap kay Papa, tapos kay Mama. At doon ko na-realize, hindi malinaw ang memorya niya. Hindi niya tanda ang lahat. Hindi niya klaro ang nangyari. Hindi niya sure kung totoo ba o dahil lasing siya. At doon ako mas kinabahan. Kasi kung hindi niya maalala, ano ako? Ano kami? Ano yung nangyari? At lalong, ano ang gagawin ko? Habang busy si Mama, lumapit ako sa lababo para maghilamos. Kahit malamig ang tubig, mainit ang mukha ko. Gusto kong kalimutan ang lahat ng nangyari. Gusto kong bumalik sa oras bago ako pumasok sa guest room. Pero paglingon ko ulit kay Edwin, nakatitig na naman siya. This time, may bigat. Hindi lutang, hindi malabo. May tanong sa mata niya. May guilt, may takot. O baka ako lang ang nag-iisip nun. Hindi ko alam. Nag-iwas ako ng tingin. Pagkatapos ng almusal, pinili kong lumabas muna at magpahangin sa may tindahan. Si Mama naman, nag-aayos ng stocks habang si Papa inaayos ang ilaw sa veranda. Habang nakatayo ako, biglang lumapit si Edwin. "Judith," mahinang sabi niya. Hindi ako lumingon. Ayokong makita siya. Ayokong makita ang mukha niya at maalala yung lahat. Pero lumapit siya ng kaunti. "Judith, pwede ba tayong mag-usap?" Humigpit ang dibdib ko. "Kuya, wala naman dapat tayong pag-usapan." Sagot ko agad. "May nangyari ba sa atin kagabi?" Napakagat ako sa labi ko. "Kuya, lasing ka lang nun." Napahawak siya sa noo niya. "I'm sorry, Judith. Hindi ko dapat." "Hayaan mo na, kuya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kalimutan mo ang nangyari. Huwag na nating guluhin si ate. Wala dapat makaalam ang tungkol dito." Pagkasabi ko nun, tumalikod na ako. "Judith." Napatigil ako. Lumapit siya ng ilang hakbang. "Patawarin mo ko. Hindi ko intensyon. Hindi ko alam kung bakit ganun ako kagabi." Hindi na ako umimik. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin maintindihan. Pero ang sigurado ko, kahit anong paliwanag niya, wala nang magbabago. Isang bagay lang ang alam ko. Simula sa araw na yon, hindi na ako makakatingin sa kanya na parang kapatid. At hindi na siya makakatingin sa akin na parang bunso ng pamilya. May lamat na. May pader na. May sikreto na.
Akala ko hanggang doon na lang ang lihim na mag-uugnay sa aming dalawa ni Edwin. Akala ko kaya kong ilihim ang isang gabing na magitan sa amin. Hanggang sa lumipas ang mga araw at binaliwala ko ang lahat. Delayed ako. Hindi ako kinabahan agad kasi akala ko normal lang yon. At ilang araw pa ang lumipas. Unti-unti nang lumabas ang mga sintomas. Tuwing umaga, naduduwal ako. At tuwing may maaamoy akong hindi ko gusto, naduduwal din ako. At yung emosyon ko lately, nag-iiba. Hindi ko maintindihan. At naalala ko, magdadalawang buwan na pala akong hindi dinadatnan. At doon ako kinabahan. Ayokong isipin na buntis ako. Pero para makasiguro, bumili ako ng pregnancy test. At doon nga, lumabas ang 2 linya. Nangihina akong napaupo sa sahig. Para akong mawawalan ng malay. Lahat ng pangarap ko, biglang umikot, biglang lumabo. At ang pinaka nakakasakal, hindi ko masabi kay ate. Hindi ko rin masabi kay mama at kay papa. Walang nakakaalam kung sino ang ama ng dinadala ko. At maski si Edwin, hindi niya alam ang tungkol sa pagbubuntis ko. At wala akong lakas ng loob para sabihin sa kanilang lahat. Dahil paano ko sisirain ang taong nagsasakripisyo para sa amin? Paano ko sisirain ang kasal na pinag-iipunan ni ate sa loob ng 3 taon? Paano ko sisirain ang pamilyang inayos niya para sa amin? Pagkalipas ng 1 buwan, umuwi na si Ate Mabel para mag-asikaso ng kasal nila. Ako, 3 buwan na akong mahigit na buntis. Hindi pa halata ang tiyan ko. Parang walang nagbago sa akin. Wala pa din silang idea sa itinatago ko. 3 buwan na akong nagbabalat kayo. 3 buwan nang pinipisi lang dibdib ko tuwing tinatanong ako ni Ate Mabel. Judith, wala ka pa bang balak mag-boyfriend ngayon? Kailan mo balak mag-boyfriend? Nakangiti lang ako lagi. Pero sa loob ko, durog na durog ako. 2 buwan na lang ay ikakasal na sila. At gabi-gabi, umiiyak ako na parang bata. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang sabihin ang totoo. Pero paano? Paano kung masira ko ang buhay niyang pinagsikapan niya? Paano kung kamuhian niya ako? Paano kung mawalan kami ng pamilya dahil sa kasalanang ako ang nagpasimula? Paano ko sisirain ang dream wedding niya? Ang dami niyang sinakripisyo para sa amin. Tapos ito ako ngayon, buntis sa mapapangasawa niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya eto ako ngayon, nagsusulat para marinig niyo ang kwento ko. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang ilabas ang sekreto ko. Hindi ko alam kung tama bang manahimik ako para hindi ko masira ang relasyon namin ni ate. Siya ang nagbigay sa amin ng lahat. Siya ang nagbuhat sa pamilya namin mula sa hirap. Pero may batang buhay sa loob ko. Batang may karapatan sa katotohanan. At araw-araw, lalo akong hinihila ng guilt at takot. Dapat ko pa bang sabihin ang nangyari? Dapat ko pa bang ipaalam na ang fiancé niya ang ama ng anak ko? O mas mabuti bang manahimik na lang ako kahit alam kong mali? Hindi ko alam kung alin ang tama. Hindi ko na alam
kung alin ang mas makakasira. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin ninyo? Kung kayo si ate, matatanggap nyo ba na ang nakabuntis sa kapatid mo ay ang fiancé mo? Pipiliin nyo bang ilibing ang sikreto kapalit ng kapayapaan ng pamilya nyo? O aaminin na lang ang lahat kahit kapalit nito ang posibilidad na masira ang pamilya? Hindi ko na alam kung paano haharapin ang kinabukasan. Sana matulungan niyo po ako. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Judith.